Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy Saturday sa'yo, kaagapay. Ang bilis ng araw. Praise God dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng maraming pagsubok. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Kaagapay, simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Samahan mo akong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy namin kayong dinadakila, pinupuri at itinataas sa aming mga buhay. Maraming salamat po sapagkat binibigyan niyo po kami lagi ng pagkakataon na makapaglingkod, lumapit at magsumamo sa inyo. Panginoon, paging dapatin niyo po ang aming mga buhay, ang aming mga puso sa oras pong ito. Hayaan ninyo, Panginoon, na kami po ay magtiwala lamang, manampalataya sa inyong gagawin, Panginoon, sa araw na ito. Pinagkakatiwala namin ang bawat kaagapay, ang bawat kapatid po namin na nakikinig at nanunood sa programang ito sa inyo, Panginoon. Ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, maging ang aming mga trabaho, negosyo at pag-aaral ng mga estudyante, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat at sa amin pong pagdulog, Panginoon, at ilapit sa inyo ang bawat panalangin kahilingan mamaya ay hayaan ninyo, Panginoon, na kami ay lubos na magtiwala sa inyong katugunan, sa inyong gagawin, Panginoon. At sa oras pong ito, hinihiling po namin na kami po ay kaugnayin ninyo at sa inyo pong mga salita na amin pong mapapakinggan mamaya, hayaan ninyo, Panginoon, na ito'y maging lakas, maging karunungan namin, Panginoon, na mula sa inyo. Maraming salamat po, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka naman, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. At masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali man, kaagapay, na tinugon na ni Lord ang inyong mga request mula last time, i-share na rin yan sa amin upang mapasalamatan natin ang ating Panginoon. At kung hindi man lahat mabasa, makita yung inyong mga prayer request sa aming comment section, alam naman po natin na ang Diyos ay kilala tayong lahat at sa kanyang tamang kapanahunan, dakilang kalooban, tutugunin niya ang bawat panalangin natin. Maraming salamat sa Panginoon. At sa umagang ito, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan mo ako, kaagapay, pagbulay-bulayan natin.
Kaagapay, ito ang mga hakbang na dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. First step, faith. Second step, goodness. Ito ay may mga antas. Unang antas, lubos na pagsuko sa paghahari ng Panginoong Hesus sa buhay ko. Commitment to Christ Lordship. Ikalawang antas, pagsuko sa lahat ng alanganing gawain sa buhay ko. Surrender of questionable habits. Dapat din nating isaalang-alang ang mga sumusunod na prinsipyo. First principle, will it build up my faith and the faith of others? Ito ba'y makapagpapalago sa aking pananampalataya at sa pananampalataya ng iba? Second principle, will it make me a slave? Ako ba ay magiging alipin nito? Third principle, will this make other people stumble? Makakatisod ba ito sa ibang tao? Ang pangatlong prinsipyong ito ay mababasa natin sa Roma, Kabanatang 14, sa mga talatang 15, 19, 20 at 21. Basahin natin kaagapay. Sapagkat kung dahil sa pagkain, ang inyong kapatid ay naghihinanakit, ay hindi ka na lumalakad sa pag-ibig. Huwag mong ipahamak sa iyong pagkain, yaong pinagkamatayan ni Kristo. Sa mga talatang 19 hanggang 21, kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malinis, gayunman ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kanyang budhi. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na katitisuran ng iyong kapatid. Kaagapay, sa iglesia sa Roma noong panahon ni Apostol Pablo, naging sanhi ng pagtatalo-talo ang tungkol sa pagkain. May mga Kristiyano sa Roma na nagsasabi ng ganito, basta ako, kung anong gusto kong kainin, kakainin ko. Kung gusto kong uminom ng alak, iinom ako. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Subalit ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ganyan ang gusto ng Diyos na gawin natin. Sa halip, ito ang dapat nating tatanungin lagi. Kung gagawin ko ba ang mga bagay na ito, makakatisod ba ito sa iba? Kung ito'y makatisod, hindi ko ito gagawin alang-alang sa ikaliligtas ng ibang tao. Huwag nating kalilimutan ang babala ng Panginoong Hesus patungkol sa mga nagsisilbing katitisuran. Basahin natin ang Mateo Kabanatang 18 sa mga talatang 6 at 7. Datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliit na ito na nagsisisampalataya sa akin, ay papakinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya ilubog sa kalaliman ng dagat. Sa aba ng sangkalibutan o sanlibutan, dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod, sapagkat kinakailangang dumating ang mga kadahilanan, datapwat sa aba ng taong yaong panggagalingan ng kadahilanan. Fourth principle, will this destroy or dishonor my body as the temple of the Holy Spirit? Makakasira ba o magbibigay ng kahiyan sa aking katawan na templo ng Espiritu Santo? Marami pang ibang prinsipyo na nagsisilbing gabay natin sa pagkilatis kung ang isang questionable thing o bagay na may kalabuan ay dapat ba nating gawin o iwasan. Subalit, kunin natin ang isa pang prinsipyo. Ang sabi sa unang Korinto, Kabanatang 6, sa mga talatang 19 hanggang 20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos?
At hindi kayo sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaagapay ito marahil ang pinakamabisang prinsipyo na magsisilbing gabay natin sa pagkilatis sa mga bagay na di tuwirang ipinagbabawal sa Biblia. Ito ang prinsipyo na ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Kung templo ng Espiritu Santo ang katawan natin, dapat kong iwasan ang anumang makasisira o nagbibigay ng kahihiyan sa templong ito. Halimbawa, ang paninigarilyo, oo nga, walang talata sa Biblia na nagsasabing bawal manigarilyo. Ngunit ito ang tanong, nakakasira ba ang paninigarilyo sa katawan ko? Ang sagot ay maliwanag na oo, nakakasira. Therefore, ano ang gagawin ko? Ititigil ko na at iiwasan ko na ang paninigarilyo. Isa pang halimbawa, walang talata sa Bagong Tipan na nagbabawal sa pagkain. Oo, sa Matandang Tipan, sa batas ni Moises, maraming bawal na pagkain. Subalit nung dumating ang Panginoon, sinabi niya na wala nang bawal sa pagkain. Basahin natin ang Marcos Kabanatang 5 sa mga talatang 18 at 19. At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip. Hindi baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Subalit ang tanong ay ito, ang pagkain bang ito ay nakakasira sa katawan ko na siyang templo ng Espiritu Santo? Kung tapat nating sasagutin ang tanong na ito, may mga pagkain talaga na tiyak na iiwasan na natin. Kasama na rin dyan, iiwasan na rin natin ang sobra-sobrang pagkain. Sa maikling salita, sa tulong ng 4 na prinsipyo na binanggit natin, tayo ay magkakaroon ng wastong pagkilatis kung dapat ba o hindi dapat gawin ang isang bagay. Kahit na walang diretsahang utos sa Biblia na nagbabawal sa bagay na ito. Ang mahalaga kaagapay, lahat ng ating gagawin sa pananalita, sa gawa, maging sa ating mga kinakain, dapat makakabuti sa atin at magbibigay papuri sa ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. At sa mga sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Samahan mo akong manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at dumudulog sapagkat alam namin na kayo ang Diyos na nakikinig sa amin. Kaya naman, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat may pagkakataon po kami lumapit sa inyo. Pinupuri namin kayo at dinadakila. Panginoon, inilalapit namin sa inyo ang aming kapatid na si Andrea May Gutierrez. Ang kanyang kahilingan ay patuloy na kagalingan sa kanyang karamdaman, sa pagsakit ng kanyang ulo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na tutugon sa panalangin kahilingang ito. Pagpalain niyo po si Andrea Gutierrez. Ganun din, ilalapit namin, Panginoon, si Luis Enrique Padilla. Ang kanyang panalangin ay full recovery, Panginoon, ng kanyang mga nawalang lakas, Panginoon. At ang aming dalangin ay tuluyan siyang gumaling, Panginoon, sa anumang karamdaman na kanyang nararanasan ngayon. At i-provide nyo rin ang kanilang pangangailangan sa gamutan, Panginoon. Ganon din,
Aking pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, ang panalangin kahilingan ng aming kapatid na si Corazon Villamor, Panginoon. Ang kanyang kahilingang panalangin ay kalakasan at kagalingan na kanyang habang siya'y nagpapagaling sa sakit na osteoporosis, Panginoon. Bigyan niyo siya ng kalakasan. Huwag niyo po siyang pabayaan sa mga panahong ito. Lord, nilalapit ko rin sa inyo si Kevin Joshua Ramos. Ang kanyang panalangin ay complete healing o complete recovery para sa kanyang karamdaman, yung kanyang aksidente sa tuhod, Panginoon, gawa ng kanyang paglalaro. Akin din po inilalapit, Panginoon, ang aking kapatid na si Monica Isabel Tan. Ang kanyang panalangin ay healing from hormonal imbalance and anxiety, Panginoon. And we pray for peace and strength, Lord, spiritual and physical. At sa oras pong ito, Panginoon, amin din pong nilalapit si Ricardo Salazar. Ang kanyang panalangin ay smooth recovery from his surgery from gallbladder, Lord. Bigyan niyo siya ng kalakasan at kagalingan sa lalong madaling panahon at magbalik ang dati niyang sigla, Panginoon. Ganon din si Nancy Flores. Ang aming dalangin para sa kanya ay healing from severe skin allergies, Lord, and constant itching ng karamdamang ito. Lord, sa pangalan ni Jesus, balutin niyo siya ng iyong banal na kapangyarihan, banal na dugo, Panginoon, at maranasan niya ang complete healing. Pinagpe-pray ko rin, Panginoon, sa oras na ito si Jerome Castillo. Panginoon, ang kanyang panalangin ay kagalingan from acid reflux and chest discomfort, Lord. Bigyan niyo siya ng kalakasan, physical and spiritual. Pinagpe-pray ko rin si Elena Soriano, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay continuous strength and healing as she battles breast cancer, Lord. Panginoon, walang imposible sa inyo. Sa mga oras na ito, igawad ninyo ang kagalingan para sa aming kapatid na Elena Soriano sa pangalan ni Jesus. Ganon din po ang aming kahilingan kay Brian Matthew Ong. Ang kanyang panalangin ay healing from insomnia, Lord, and work-related stress. Lord, anuman yung sitwasyon ng aming kapatid na ito, kayo po, Panginoon, ang patuloy na magbibigay sa kanya ng kapayapaan at maging normal yung kanyang pagtulog, Panginoon. Amin dalangin na bigyan niyo siya ng proteksyon sa lahat ng oras, sa lahat ng kanyang gagawin. Panginoon, maraming salamat at patuloy na pinagpipray ko ang aking mga kamanggagawang Pastor Joseph and Pastor Israel diyan po sa Calvary Christian Church sa La Union, dahil sila po ay may planong mag-mission, Panginoon, sa ibang bansa, Panginoon, sa India. Lord, sa mga oras na ito ay aking dalangin na sila po ingatan ninyo, i-provide ang kanilang pangangailangan, and kung kalooban ninyo na sila po ay matuloy, Panginoon, sa mission na ito, Lord, ikaw din ang bahala sa kanilang pamilya na maiiwan, yung safety, Panginoon, yung protection ng kanilang family. Ganon din, Panginoon, sila na pupunta sa ibang bansa sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Maraming salamat po at ang pagtawag ninyo sa amin, Panginoon, ay napakadakila. Maging sa misyon o anumang ministeryo na kung saan nyo kami nilalagay. Panginoon, ipinagpapasalamat namin ang pagdiriwang, Panginoon, ng TLGR 20th anniversary last Sunday, noong January 18. Lord, maraming salamat sa katagumpayan ng pagdiriwang ng aming iglesia, Panginoon, ang 20th anniversary ng TLGR Church dyan po sa Muzon, San Jose del Monte City, Bulacan. Maraming salamat, pinupuri namin kayo at dinadakila. Patuloy ko rin itinatas sa inyo, Panginoon, ang aking mga kamanggagawa,
sila Pastor Jean and Pastora Glenda Manganti ng First Church of God dyan po sa Laguna. Kasama po ang mga kababaihan, ang Women's Ministry ng First Church of God Laguna at ng Blessed Sanctuary. Purihin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. At akin ding patuloy na ipinagpipray ang mga business ng aming mga kapatid na si Sister Sheila and Brother Engineer Bob Mendoza. Panginoon, anuman yung mga pinut up nilang business, Panginoon, kayo po ang patuloy po na mag-ingat, Panginoon, at kayo magbigay sa kanila ng maraming mga clients, customers, Lord, upang ito'y lumago at magbigay lalo pa ng kapurihan sa iyo. Pagpalain mo rin ang kanilang mga anak na si Brent and Shelby Mendoza. Purihin ka, Panginoon, at lahat ng ito ay ipinagkakatiwala namin sa inyo sapagkat kayo lamang ang Diyos na makatutugon sa anumang panalangin. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Sa